Kawikaan. Kawikaan. Wikang-wika na talaga sa kanina. Talagang pinawisan ako sa ating praise and worship. 11:40. Sino po ang nakakita ay pakibasa na lang po. 14. For lack of guidance, the nation falls, but victory is won through many advisors. Ayan. Kawikaan 10. Ano matawag doon sa ano? Versikulo. Sa kakulangan ng tuntunin, nagaganap ang pagbagsak. Ngunit pag marami ang nagpapayo, ang tagumpay ay halos tiyak. Totoo po yun, di po ba? Kung marami sa atin, halimbawa sa isang plano natin, hindi mo naman dapat yung halimbawa plano natin. Pwede ba nating i-implement agad yun? Di ba hindi? Kailangan muna tayong maghihingi ng mga advices lagi, lalo na sa mga godly people. At higit sa lahat, ating pong iiyak sa Panginoon ang ating mga plano. Dahil higit sa lahat, ang Diyos ang nakakaalam sa mga plano natin. So, ang title po, sabi nga nung nakita namin ni Nanay, tinuro ko, binanggit niya, focus to your finish line. Sabi ko nga, ang galing naman nun, talagang nagkaano ulit, tapos patayin damit ng bunso. Hindi naman tayo nag-usap niya. So, ang title po natin ay Leadership that Leads to Victory. Pakisulat po ninyo, kung kayo po may mga ballpen at papel, isulat po ninyo yan, at pwede po ninyo pagka kayo nais na po ninyo, may mga plano kayo, pwede po ninyo itong pagnilay-nilayan. So, leadership that leads to victory. Okay na po, tayo po'y manalangin sa ibinigay po ng Panginoon sa atin na ating pong pagninilayin. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay mo salita sa amin. Hayaan mo po, Diyos, i-anoint mo po ang aming mga pandinig upang marinig namin ang klaro ang iyong nais ibahagi at nais po naming matutunan, Panginoon, para sa iyo. Nakagaya ng isang isda, Panginoon, na ihimayin namin ang laman nito at ang tinik nito na nakakamatay o nakakalason ay itatapon namin. Hayaan mo po, O Diyos, na iyong salita, Panginoon, na itatarak mo sa aming puso, Panginoon, at ito'y maging ilaw namin, maging gabay namin sa paglakad namin sa iyo at sa pagsunod bilang isang leader, Panginoon, na ngayon po, Panginoon, kami tinitraining mo po bago maging isang leader po, Panginoon, na maggamit mo kami sa iyong ubasan. Salamat po, O Diyos, at lahat ng ito, Panginoon, in Jesus' mighty name, Amen. So, ano nga po, what is leadership? Ang nakita ko po doon, leadership is the ability to inspire or influence others toward the leader's goal. Ito po yung kagaya po, hindi po ako po'y naniniwala na kayo po ay dinala tayo pinagsama-sama sa lugar na ito para sa isang goal, sa isang vision ng Panginoon upang tayo ay matraining dito at magamit tayo sa kalye at tayo uuwi na sa Pilipinas ay tayo ay magamit, matrain na tayo. Pwede po tayong magpaumpisa mismo sa bahay natin. Bakit? Tayo po ay training na ng Lord dito as a leader. Ako po ay talagang tunay na na-bless sa ating pong kapatid na to. Kasi ever since na dinala po siya ni Sister Claire, doon pa po tayo sa ilalim ng tulay. There is something in her na nakikita po natin sa kanya. Pero hindi po tayo as a leader po, as a elder dito sa ating grupo, hindi po natin siya pwedeng sabihin, oy, ganito yung gagawin mo, ganito yung gagawin mo. Hayaan po natin ang banal na espiritu ang mag-guide sa kanya. At totoo po yung kanya, ito po, dito po niya, makikita ang guidance. At nakikita po natin sa kanya talaga pong there is something in her. Talaga pong may itinaniman Lord sa kanya. Siya po ay hindi basta ordinaryo ang pagkakatawag po sa kanya. Talaga po siya yung po tinatawag na isang leader pag siya po ay na-develop. Talaga pong bombastic siya. Nakikita pa po natin sa pagtayo dito, there is something, there is fire in her word. Natunay nga pong kapag siya ay na-develop unti-unti po. Dahil hindi naman po tayo talaga nagmamadali. Kumbaga, ito po yung stepping stone natin para po tayo maggamit as a leader ng Panginoon. Napakapalad po natin. Iba't iba ang ating pinagdadaanan, iba't iba ang ating pinag-umpisahan, at iba't iba din kung sino tayo.
Pero iisa lang mga kapatid, kung sino tayo sa mata ng Panginoon. We are precious sa kanyang mga mata. Sipin nyo, no? Dapat tayo nag-i-enjoy kung saan sa beach, sa mga sa mga masasarap na restaurant, nagsusuroy-suroy, naglalaglag, ibig po sabihin no, namamasyal. Pero bakit tayo po patuloy ang mga paa natin ay dinadala dito? May ituturo po sa atin at nakikita po natin, our labor in the Lord is not in vain. Amen. Hallelujah. Although minsan, bilang isang leader, hindi po madali ang maging isang leader. Nandyan po ang tayo po ay nasasaktan. Nandyan po yung tayo ay nagtatampo. Nandyan po yung tayo minsan nakala natin, we are okay. Minsan nakala natin sa sarili natin, we are ahead of them. Pero lagi nating tandaan, pantay-pantay lang tayo sa mata ng Diyos. Amen. Hallelujah! At minsan nga po, kapag binabalikan ko po ang mga patotoo ng ating mga kapatid, akala lang ninyo, no, dumadaan lang sa tenga ko. Hindi po, hindi dumadaan sa tenga ko ang inyong mga patotoo. Sabi ko nga ako, minsan malilimutin, pero never ko pong makalimutan sa bawat pagtayo nyo, hindi ko makalimutan ang mga testimonies nyo. Which is lalo po akong nai-encourage. Hindi po nyo alam, nagiging encouragement po kayo sa akin. Sabi ko nga, Panginoon, dinala mo kami ditong matatanda na. Oy, matatanda na, aminin na natin. Excuse me. Oy, may natamaan, excuse me daw. Aminin mo na. At we are continue praying sa kapatid natin na nakahiga dito. Alam nyo, nung nabasa ko si Matet, nasabi ni Matet, may nauna na. Panginoon, may plano ka. As a leader, sabihin ko na po, tayo po ay lahat ay leaders na. Kasi isa naman po ang ating pinakang leader natin sa taas. So tayo din ay leader na sumusunod sa Kanya at may susunod pa rin sa mga sa atin. So dito po yung ating pong praise and worship na nangyari kanina, we believe may inilalagay ang Lord Amen. sa puso ng mga kapatid natin ito. Wag lang po natin, makikita natin kung paano din sila sumayaw sa Panginoon. At ang mga nakakarinig din doon sa itaas na nanonood na hindi nyo alam na nakatingin sa atin, there is something na naririnig sila. Kasi ang init-init doon sa taas, pero pinapanood kayo. Tayo. So bilang isang leader, ako po'y natutuwa sa Panginoon. Naiiyak po talaga ako sa kabila ng ating mga sitwasyon. Sa amo, sa pamilya, sa mga anak, sa mga kaibigan, sa ating kapwa member, sa ating kapwa elders. Hindi maiwasan na hindi tayo magkaroon mismo ng, sabihin na natin na tampororot. Pero nakita ko po doon, hindi tayo lalago kung wala nun. Hindi gaganda ang sitwasyon nun kung tayo ay laging sweet. Diba? Sweet. Diba? So doon, kapag nagkaroon tayo ng mga ganon relasyon, pag ibinalik ng Lord dyan, kabit na kabit yan. Para tayong mga hantik. Hantik ba yun? Hindi yung pulot. Yung pulot na may mga, yung nangangagat na mga, ano, tawag doon? Hantik. Hindi, yung, Antig nga. B. hindi, yung B, yung ano, nasa Tagalog yun? Pukyutan. Oh, yung pukyutan. Pukyutan ba yun? Ayaw pa ng Oh, hantik. yun. Yun nga daw Diba yun eh. nakikita ninyo yun, ano? Imagine that, ha? Tingnan nyo yung English yun. Di ba yung kanyang parang tirahan? Di ba may mga butas-butas yun? Butas-butas yun. Nagre-represent lang po yun. Sabihin na natin parang isang grupo yun. Sa ganyan. Pare-pareho ang butas. Ibig sabihin nun, sa butas na yun, andun si Matet, andun ako, andun yun. Kumbaga doon. Pero tingnan nyo, kahit na sila ay hindi nagsasama sa isang butas. Pero isa ang pinuproduce nila. Ang pulot. Sarap nun. Kapag yun ay inilabas, nakita nyo, sweet.
sweet. Sarap. Alam niyo, nakakatuwa ang Panginoon. Wala po dito yon. Ay, just nakita ko Lagi lang po namang nung wala ano, dyan eh. Nakita ko lang po kanina. Kanina lang, nakita ko yung honey. Sabi ko, Panginoon, ano yun? Nagugulat po ako kasi press, di ba? Never in my mind to enter yung anong yun. At hindi ko po pinag-aralan, hindi ko po binasa. Basta kanina, habang nagsasalita ako, may pinakita ang Lord sa akin. Then nagtuloy-tuloy siya. Sabi ko nga, o nga, ano, may mga butas-butas na doon sila sumusuot. Hindi mo naman alam kung anong ginagawa doon, kung yun ay ano, di ba? Hindi natin alam. Butas-butas yun na isang ano. So, nag-represent siya, pinakita sa akin kanina, nag-represent siya ng isang bahay. So, sabi ko nga, nagsasalita ako, pero yung aking spirito, nakikipag-communicate to sa yung ibinibigay ng Panginoon, to release. Kasi yung po ang blessing, grabe o yung ano po kung ano. Yun yung po yung blessing natin na nakukuha sa Panginoon. Once na tayo talaga naka-online, laging naka-ano, kumbaga sabi nga, kung hindi naka-vlog, ang line of communication natin sa ating Diyos, sometimes nabablock tayo. Kung ano-anong iniisip natin, kung ano-anong iniisip natin, in Jesus' name, in Jesus' name, kung ano-ano ang iniisip natin. Pero yun, kapag laging nakakonect tayo sa line of ng communication natin sa Panginoon, marireceive ninyo kung ano ang gusto at nais iparating ng Diyos. Lalo na po ngayon, na ang ipinibigay ng Panginoon sa atin ay about leadership. Kasi hindi tayo pag-uukuin dito ng ganito lang. Our labor in the Lord is not in vain. Ang dami nating plano. Kahit pa nga lang dito, ang dami nating plano. Na gano'n, pag dumating tayo sa Pilipinas, ganito ang gagawin natin. Ganito ang gagawin natin. At may plano pa rin tayo pag naman tayo nandito. Ang inaabangan natin, yung ating statutory holiday. Pero tingnan mo ang ginawa ng Panginoon sa June. Ako'y na-bless din sa nag-suggest. Bakit hindi na lang dito mag-stay? At ating pag-usapan ang mga dapat pag-usapan. Maraming plano, di ba? Dami natin plano. Tuwing ano lang sa, lalo na si Ate Matet. Ganito, saan tayo pupunta sa ganito? Titignan na lang niya yung kalendaryo. Pero sabi nga dito po sa ating binasa, sa Proverbs 11:14, for lack of guidance, a nation falls, but many advisors make victory sure. So, masasabi ko po yung pagkakabigay ng idea na dito po tayo dun sa susunod natin na gawain, ano yun, ating statutory holiday, dito tayo kasi marami tayong mapapagtagumpayang plano dito. Kasi bakit ang Diyos ang sa atin dito nag-guide na dito tayo mag-stay? Si Papa, stay. Tapos kayo tutulong, no? Hallelujah! Di pa nga pala tayo tapos, ano? Leaders set direction, help themselves and others to do the right things, to move forward. To do this, they create an inspiring vision and motivate and inspire others to reach the vision. So, nakita ko po dun sa Webster's Dictionary, ang leadership po defines as the power or ability to lead others people. So, dun po naman sa spiritual leader task is to move people from where they are to where God wants them to be. At yun po ang tinatawag na influence. Ito po yung pinag-usapan natin kanina. So, doon lang po, nabalik-balikan ko po yung bahay ng honeybee. Iba-iba talaga. Pero tingnan nyo, iisa lang talaga ang magiging, isa man ang sinusuutan nating butas, isa man yung pinaglalagyan sa atin ng Diyos, malaki man ang bahay ng amo mo, ikaw man ay mahirap, isa ka mayaman, o kaya marami ka nang naipundar, iisa pa rin ang butas na paglalagyan sa atin at paglabas natin, nakita nyo ang produce, sweet talaga siya. So, isa po talagang fresh revelation from the Lord. So, kanina yun po ang prayer natin sa Kanya. Then, ito po yung mga K-pop
points. Mayroon po tayong 5 key points para maging successful po ang ating leadership towards the victory po ng ating binibigay po ng Panginoon. So number 1 po natin, a leader must have a vision. O di ba? Hindi ka naman pwedeng mag-leader kung wala kang vision. Anong ililid mo? Kung wala kang vision. Ambition na lang yun, di ba? O tama. Praise God. Ambition. Kasi kung wala kang vision, alam mo sa sarili mo na ikaw tinawag as a leader. Pero you don't have a vision. May pinakita ba Lord sa iyo? O gusto mo lang talagang mag-lead ng tao? Paano tayo makakapagplano kung wala tayong vision? So, may 2 pong bagay. It is very important the leader must have a vision. For the leaders involves 2 things. 2 po yun. Leaders must be able to see what God can do. Ito po, importante po ito. Leader must be able to see what God can do. Tayo bilang isang leader, kitang-kita natin kung ano ang pwedeng gawin ng Diyos at hindi ang pwede natin gawin. Kasi tayo tao lang, we are limited. Limitado lang po ang pwede natin gawin. Eh paano yung sign and wonders and miracles? Yung ba ay trabaho natin? Hindi. Hindi natin trabaho yung sign and wonders dahil ang Diyos yung pwedeng gumawa. Yung po ang importante sa vision na nakita mo. Kagaya po ni Nehemiah. Si Nehemiah ay isang visionary. He is a man of vision. He is a leader. Pero nakakatuwa pa. Nasa Old Testament po sa Nehemiah. No? Pero nakakatuwa po. Siya po ay kagaya rin natin na domestical pa ba yun? Diba? Kasi nagsisilbi siya dun sa hari. palasyo. So ganun din siya, diba? Kagaya din ni Joseph, diba? So kagaya, domestical pa pala yun, mayroon na pala nung araw. So nakakatuwa po doon, nung marinig niya ang pagbagsak, talagang babagsak na po yung Walls wall. of Jerusalem. Diba hindi pa niya nakikita? Pero nung inilagay niya sa kasi mayroon po siyang compassion doon sa kanyang lugar. Pero nung makita niya sa isip niya, sa vision niya, na magigiba na yung wall, yung pile po ng mga rocks, nakita niya. So alam niya agad kung ano yung pwedeng gawin ng Diyos, hindi yung pwede niyang gawin. Dahil ang pwede lang gawin ni Nehemiah, ano yun? Manalangin siya. Umiyak. Nehemiah is a man of prayer. Sana ganun din tayo. Dapat ganun magpalasanan. Dapat ganun din tayo. Kapag may nakikita tayo na isang problema, ang ating gagawin agad. Minsan kasi pag nakita natin problema, with all our strength, tayo ang gagawa ng solusyon. Pero bakit hindi muna tayo manalangin? Kasi kapag tayo'y nananalangin, sure, maglilid ang Diyos ng tama. Kasi tayo maraming plano eh. Kagaya nung kung ang inisip ni Nehemiah agad ay magpa-order siya ng mga hollow blocks at itatay, hindi pwede yun. Kasi imagine in just only 52 days nagawa ni tayo ang bumagsak na walls. Bakit? Kinausap niya ang hari. Diba? Humingi siya ng tulong. Kaya nga binigyan siya ng sulat eh. Diba? So nakakatuwa po dito kay Nehemiah. Grabe ano? Ang isang kamay niya tumatrabaho. Ang isang kamay niya, hawak niya yung Biblia. Bakit? Dito lang siya humihingi ng kasagutan. At hindi sa sarili lang niya. Dapat ganun tayong mga leaders. Salamat. Bilang isang leaders, hindi tayo dapat na lang mag-command. Ito gawin mo. Dito gawin mo. Ito dapat mong gawin. Leader ka. Pero ang tunay na leader ng Diyos, unang gagawin ng isang leader, use your knee. Kahit tumitim ang iyong tuhod, kahit halos wala nang lumabas sa iyong mata ng luha, sa
Diyos sa puso mo. You are not kind the leader na ikaw nga ang gumawa nito. Ikaw nga ay dito, you just only sit. Hindi pwede. As a leader, you need to initiate the work. Pero wag nating kalilimutan ng isang kamay natin hawak ay Biblia. Hindi naman ibig sabihin kung ikaw ay habang nagtatrabaho, hawak-hawak mo ng Biblia, no? Hindi mo. Ang kilawin. While you are working and while you are planning, your mind connected to God. Hallelujah. Kasi hindi mo naman maano na, every time, just only 52 days. Anong ginawa ni Nehemiah? 24 hours na nagtatrabaho. Yung mga bata, yung mga nanay, nakakatuwa ang ginawa niya. Delegation of work. Hindi ko ginagawa naman ng Eagle 7 yan, no? Oo. Ginagawa ng Eagle 7 yan. Tayo dito, we just only a small group. Pero makikita mo, once na ikay nakapasok na sa ating grupo, lagi ko pinagmamalaki natin yung ating grupo. No, bakit? We are a living testimony ng ating malaking gawain na we are not just only sitting in one corner and crying. And dito ka, hindi. Tumatrabaho tayo. Oo. Yan ang leader. Pasok na lang ka namin. Then number 2. Hindi pa tapos. Letter B. Diba sabi nga doon, a leader must be able to see what God can do. So yung letter B niya. And what God wants to do. O, tingnan nyo ha. Diba nakakatuwa? Kasi hindi tayo pwedeng kumilos ng yung gusto lang natin. Kailangan ang ating makita doon yung gusto ng Diyos, kung ano ang gusto niyong gawin. Hindi yung gusto mo. Gusto mo dahil matalino ka? Dahil may resources ka? Ito na lang ang akin. Ito na lang ang bibigay ko para sa'yo. Akin na lang yung pagtuturo. Akin na lang yung plano. Akin yung ganito, pero hindi. Alin ang gusto ng Diyos? Yung gusto ng Diyos ay yung gusto niya. Kasi hindi niya pwede mabago. Bakit? Naka-timetable na po yan. May blueprint na po. So, hindi natin pwedeng sabihin at baguhin yung gusto ng Diyos. So, tandaan po natin dalawa po. Dalawa po yun. Sa vision natin makita. Ito po yung what God can do, what God wants to do. Tapos na, kapatid. Ito ka, mainit dyan. Ito ka, medyo, okay lang. So, yun na yun lagi. Vision. Ang vision po is the first step of leadership. Tama po ba? Hindi ka pwedeng mag-leader agad o mag-lead ng tao kung wala kang vision. Paano ka mag-lead ng tao na malaki, ng grupo na malaki? Your mind is empty sa plano ng Diyos. Kagaya po ng ating gawain, paulit-ulit ko po, bakit? Mas maganda yung ating testimony naranasan natin. Kisa kukuha tayo ng testimony dun sa iba na binasa natin sa libro, hindi naman natin kilala yung yung taong na ganun at hindi din natin alam kung paano siya nag-umpisa. Dito sa ating grupo mismo, alam natin kung paano tayo nag-umpisa. So dito, nangyari po dito sa Eagle 7, nakita po natin yung gustong gawin ng Diyos. Ang ginawa po niya, kasama po sila Sister Susan dyan, sila Nanay, sila Almira, tinaniman po ng napakalalim na prayer ang Eagle 7 bago po ito ipadala. Kumbaga bago ito itayo, 24 hours po ang prayer chain ng Eagle 7. Ang pinakamatindi po nito ay pagka yung pong winter. Diba tayo pagod na pagod alas 12 ng hating gabi matutulog, pero paano kung tumapat sa iyo yung 1 to 2 ng madaling araw, anong gagawin mo kaya? Alas 2 hanggang alas 3, kasarapan ng tulog. Gigisingin ka, bakit?
Talagang kung ikaw ang puso mo, at ikay talagang nandun yung commitment mo, gigisingin at gigisingin ka ng banal na espiritu. Many times I experienced that. Yung po na, Lord, wag naman po ngayon, mamaya na. Pero hindi. Pakakatihin ang iyong mata. At ikaw ay kung anong pagagawa sa iyo para magising yung iyong anong tawag dito? Diwa. Yung diwa mo. Hindi ko pa, in-explain na ko lang po sa inyo yung aking pong yung aking pong experience. Kung paano pagdating ng alas 2, alas 3, o alas 3, alas 4, kasarapan ng tulog, nagigilig pa. Malamig na malamig po yun. Ang gagawin ko, in a tiny room. Mag-jogging po ako doon na paganyan-ganyan lang ako, nagpipraise and worship in my spirit. Kasi hindi naman pwede ako makasigaw. Ang aking amo, baka humiyo ng tubig. Sabihin ng aking, baka tumawag ng ambulansya na doon sa na aking katulong nasisiraan ng ulo. So ganun lang ako. Pero may time po na talagang hindi magising ang aking diwa. Maliligo po ako. Habang naliligo ako, nagpipraise and worship, umiiyak po ako sa Panginoon. Panginoon, sabi kong ganun. Yung pagmamahal namin sa'yo. Pero yung kayo, grabe yung prayer. Hindi po pwedeng maputol yun kasi tataniman mo talaga ng prayer. At hindi po namin nakalain na ang plano pala ng Diyos ay ganyan kalaki. Ang akala po namin, just only a group dito sa Hong Kong na magsishare lang. Walang-wala po sa isip namin na kami po'y palalargahin sa malalayo. At take note po na po pinagawa sa amin. 500 pastors and leaders po sa Bohol yan. Totoo po yan. 500 pastors yan. At dito po, nakita namin kung ano po ang ibinigay ng Panginoon dito sa Eagle 7, Signs, Wonders and Miracles. Batang-bata po akong Kristiyano nang ibigay ang vision. Nagkaroon po ako ng 100 days na yung hindi kumakain, kaya natin. Pero hanggang alas 3 po yung fasting and prayer ako. Hanggang alas 3 po nagbe-break ako kasi hindi na makakain, pero po yun ay drive. Sa first day po ng aking prayer and fasting, agila ang lumipad pa rin. Kagaya po nang ipakita ang vision, agila pa rin po. Iyak po ako nang iyak. Sabi ko, Panginoon, hindi ko ito kaya. I surrender po. I surrender lahat sa Panginoon. Panginoon, hindi ko kaya. Panginoon, paano ito? Batang-batang Kristiyano nang ibigay. Dapat sa isang batang Kristiyano, anong ginagawa? Umiinom ng gatas, umiiyak at naglalaro. Pero ibinigay po sa atin ay armas. Being a warrior, mahirap po. Talagang iiyakan mo talaga. Dumating din po ang point na sa akin pong pag-groaning sa pinakikita ng Panginoon sa vision at pakitain, dumudugo ang aking ilong. Dumudugo pa ang ilong ko kasi pagka nag-groaning po tayo, dito nang gagaling. Sino nakaranas yun? Dito nang gagaling sa tiyan. Talagang sa tiyan, manggagaling talagang, alam niyo, sinong nakaranas mga anak? Yung po, yung ganun po. Ganun po ang nag-groaning. Yung sakit na hindi mo mararamdaman talaga hanggat hindi natatapos yung gustong ibigay ng Panginoon, pinapakita sa iyo, hindi ka patitigilin. Talagang dito go-groaning, magaganyan. At sino po ang nakaranas na dito? Ang travail in the spirit. Umugulong ka po niyan. Alam ko, marami na nakaranas dito niyan. At sa mga hindi po nakakaranas, do you want the secret? Para maranasan nyo to? Groaning and travail in the spirit. Ito po. Dito po lang, naglaglagan ang aking mga himala. Himala ng Diyos. Tingnan nyo. Time to reflect. Alam ko ba na may nakasingit to? Siguro sa mga hindi nakakaranas. At nais ibalik ninyo ang fire ninyo sa Panginoon. It's time to reflect. Grabe ang Lord, no? Hindi mga kasama ito sa kanyang mga pero tingnan nyo, time to reflect. Mahilig po akong mag-cut ng mga ganito. Kasi dito pa lang po sa mga pinakikita sa akin, kasi doon po sa mga revelation,
Aside from this, dito po talaga, may mga makikita ka po. Halimbawa, kanina, kamukha namin. Yung nanay naglalakad. Focus to your finish line. Diba? Eto, mga ganito. Kasi susuntok ito sa puso mo. Susuntok ito sa puso mo. Basta ikaw ay in line sa Panginoon. Nasa na nga kayo? Tagal yata, no? Tagal? Number 1, number 2. Number 2 na! Naku, grabe! 30 minutes na yun. Ay, teka, bibigay ko muna sa inyo para mapag-aralan ninyo. Nehemiah 1:1 to 4. Yan po, pag-aralan na lang po ninyo sa bahay kasi mahaba pa po ang ating pag-aralan. Number 2 po, a leader must have a plan. Nako, pwede ka bang mag-leader nung wala kang plano? You cannot make a leader. Kasi hindi ka po, yung bahay nga, kagaya nanay, oh. Ang bahay nga, hindi ka pwede mapagawa kung wala kang plano. Wala nga namang ang pintuan mo nandun sa bubong. Diba? Hindi. So, kailangan talaga may architect. Sinong architect na? Architect natin. Diba si Lord? Yan. Tandaan po natin, a leader must have a plan. Kailangan tayo may plano. Kasi papaano yung implementation ng plano. At isa pa rin po dyan, ang pinakang sikreto din po dyan, use your will. Luhod sa Panginoon kung anong plano mo lahat. Iluluhod mo lahat kung anong plano mo. Ang gusto mo'y ganito, gusto mo'y ganito. Pero ito pa rin po ang ano ng Panginoon. Proverbs 16:3. Commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Tama po ba? Kailangan lahat ng ating gagawin, commit natin sa Panginoon. Kasi kung sarili mo lang, 100% o 90%, tama po ba? Ang plano kung hindi natin i-commit sa Panginoon. Ang plano, minsan maganda din ang plano yung sarili mo. Lalo't may finances ka, may resources ka. Kayang-kaya mong gawin yung gustong gawin ng mga ginagawa ng Eagle 7. Kayang-kayang gawin ng may pera. Bakit? May mga kilala akong ganyan. Na gumaya po dun sa ginagawa natin. Ako naman po, natutuwa. Kasi bakit? Natatawa siya. Bakit po? Kasi nagiging ano tayo, kumbaga, hindi naman po tayo nagano. Kaya lang, yung ginagawa ng Eagle 7, gusto nilang sundan. Pero inanomili. Bakit? Sarili ko isa. At self-glory, self-righteousness, ay, huwag ka nagtatawa. So doon po, ang tanong po niya sa akin, sabi po niya sa akin, ginagawa ko na din ang mag-mission. At kahit, sabi niya sa akin, kahit nag-iisa ako, kaya ko mag-mission. Kapatid, stop, sabi kong ganon. Walang tao, kahit ang Panginoon nga, nag-mission, hindi siya nag-iisa. Kasama niya, yung mga disipulo niya. O diba? Pero siya kaya daw niya. Kapatid, huwag mong sabihin na kaya mong kahit nag-iisa ka. Eh, paano yung tumulong sa iyo? Na magbitbit ng mga ibig na mimigay mo? Eh, paano yung pastor na pinuntahan mo doon? Eh, paano yung nagbitbit ng maleta mo? Yung nagbigay ng mic sa'yo, nagbigay ng tubig? Hindi ba yun katulong mo? Kaya huwag mong sasabihin na kaya mong mag-mission kahit nag-iisa. Pwede. Kayang-kaya mo, may resources ka eh. Pero pinag-pray mo ba? Kapatid, yung iyo bang ginawa na kaya mong mag-mission na nag-iisa, nasundan ba siya? Hindi na nasundan. Bakit? Sarili mo. Hindi mo idinulog sa pana ng Panginoon ang mga plano mo. Kaya kanyang plano, it turns to upside down. Why? Nakalimutan niya na may Diyos na siyang higit na magpaplano at sa lahat, acknowledge the Holy Spirit na siyang nag-guide sa iyo na pag mali ang plano mo, anak, dito, mali ang ginagawa mo. Minsan, dahil sa init natin, sa paglilingkod sa Panginoon, nakakalimutan natin na may Counselor tayo. Ang banal na Espiritu. Number 3! Diyan ano? A leader must have the courage and determination. Ito po sa 1 Chronicles 28:20. Basahin na lang po ninyo sa bahay yan. Sabi nga, do not be afraid or discouraged, for the Lord God, my God, is with you. So, ano pong ini-expect natin sa mga leaders? Ang mga leaders talagang may personal position yan. O, 1 Chronicles 28:20. So, yung pong opposition, huwag niyong kalilimutan.
pamilya natin, number 1 yan, ang pamilya natin, naku po. Lalo na yung may asawa, ako walang asawa. Yuda. Oh, ay, kasama ka na dyan. Number 1 dyan ang pamilya. Ang kaibigan ng pastor mo, ang co-workers mo. Bakit? Ano nasa kanila? Ayaw nila na matupad o yung plano ng Diyos sa iyo, ayaw nilang yun ay mapulil sa iyo. Kung minsan, the spirit of jealousy ay nandyan lagi. Sino nga yung yung opposition, nag-oppose lagi kay kay Nehemiah, si Sanballat at saka si Toby. Toby. Si Toby? Oh, si Toby. Tobias. Toby yan. Oh, si Toby na yun. Apelido niya. Di ba ikaw yun? Kaya ayaw ko sabihin kasi may tatamaan. Apelido. Diba? Tobias. Sa atin, sabi ko na. Kaya inano ko lang kayo sa Sanballat Lagi po natin mag-i-expect tayo nun. Pero ang pinakang matindi nating opposition ay ang ating pamilya. Minsan ayaw nila. Lalo na't pag nagbabakasyon tayo, gusto nila ang ating time nasa kanila. Minsan may nakakaintindi, pero may time talaga na kailangan mo talagang sumunod sa Panginoon. Pero minsan, dahil tayo, isang nanay din tayo pag nauwi, there is something in our heart na yung ating mga anak, Lord, sabi ko ganun, pero hindi ako nagsabing, Lord, pwede bang unahin ko muna ang mga anak ko o bagong gawan? Pero many times na nauuna ang mission bago ang pamilya. Pero sabi ko nga mga anak, sabi ko ganun, pagdating ko tayo magbabanding ganito. Pero ngayon po, ay try na po yung ating pong mission, mauna po ang ating pamilya. Kasi po, sa atin, di ba, kung may sakit ang ating mga anak, halimbawa, halimbawa dito, may anak, yung ating anak. Sample lang ito ha, wag na yung ating anak. May anak doon, isang halimbawa, isang yung anak ay na-aksidente. Yan ay. Na-aksidente yung anak, tapos ikaw ay magpipreach. Pero kailangan ka sa ospital, tatawagan ka. O ate, kuya, nanay, tatay, si bunso, si nanay, si lola, ando sa ospital. Kailangan ka. Tatanungin ko kayo, sinong uunahin nyo? Ang pagpipreach o yung sa ospital na kayo iniintay? Yung mahal nyo sa buhay? Pre, ngayon sumagot. Sinong uunahin? Yung nasa ospital na 50-50 o yung iyong pagpipreach? Wala ka naman Sino magagawa sa uunahin nyo? 50-50. Hindi mo na lang. Oh, grabe ano? Kung grabe ang faith mo, dapat sa preach ka. Kasi kahit napupunta ka ng hospital, hindi mo naman matulungan yung kung wala kang tiwala sa Panginoon. Sinong tataas muna? Yung pupunta sa ospital at iiwanan ng pagpipreach biyan sang leader. Taas ang kamay! Bakit? Taas! Pero po sa napag-aralan, pag-aralan po natin, ang buhay ng ating pamilya ay isang ang pagpipreach. You can preach many times, 1,000, 100, pero yung naghihingalo na kailangan ka, punta ngayon. Ito pinag-uusapan natin dahil tayo ay, kung ang sitwasyon ay tayo kalapit natin, halimbawa ay tayo nasa Pilipinas, at nandyan lang kasi tayo, imposible man tayo makarating. Sa 50-50 yung mga na tayo nandito. So, bali to, explicit yung pag nandun sa Pilipinas, isa lang po ang buhay. Sooner or later, makakasama niyang Panginoon. So, dapat nandun tayo. Yun ang tama naman. Yan po yung pinag-aralan. Natutuwa po ako sa Panginoon kasi sabi ko nga, Panginoon, talagang grabe, hindi lang sa iyo ng kundi yung mga dapat gawin. So, binibigyan talaga tayo ng instruction. Number na tayo? 4. Number 4. Ako, dali na. Anong oras na? Gutom na ba kayo? Sige pa. Hindi pa. Sige pa. Tuloy. Sige pa. A leader must be willing to work. Colossians 3:23. Colossians 3:23. Pag-aralan na lang po ninyo yan. So, ibig sabihin, as a leader, kailangan po tayong mag-i-encourage
mag-initiate. And ready. Kaya nga niroll ko na yung aking sleeve eh. And ready. Salamat po, Pastora. Kailangan po tayo ang mag-i-initiate. As a leader, kailangan tayo mag-i-initiate ng trabaho. Ito na naman po ang ating patotoo, ang ating pong, hindi na po tayo magkukuha ng ano kasi dito pa lang sa ating grupo. There's a lot of testimonies na tunay nga pong nakaka-encourage. Alas 12 pa po ng madaling araw, Hating gabi. Ng hating gabi. Ising na po ang mga agila. Isipin nyo, magpapakain kayo ng 1,200 na tao. You're going to prepare 1,000 of lunch box. At hindi lang po yun kanin. Hindi lang po 2 ulam. Kundi may spaghetti pa po na request ng mga katutubo. Isipin po nyo, natapos kami alas 7. Si nanay po, talaga pong si nanay gusto po niyang, hindi, nakapag-ano pa rin po si nanay noon, nung time na yon. Yung po yung, pagkatapos doon talaga siya tinamaan ng matinding ano. Nakaramdaman po niya, gumising na ako. Bilang isang leader, tayo po ay may bayaran na magluluto na 5 tao. 5,000 po ang bayad natin doon. Pero yung 5 tao na yon, hindi lang po yung 5 tao, pero 5,000 pong binabayad natin sa magluluto. Pero bakit tayo bumangon pa rin? Dahil po napakarami talaga ng pakakainin. So naramdaman po nung kasamahan namin na nagising na ako, pati yung mga bata na 12 years old, yung mga youth po doon, sumunod na po lahat. At si nanay, hawak po niyang ganyang kahaba na kawa na na pangsandok. Ang kawa, kung nakikita po niyo sa picture, talagang yung kawang yun, malaki po talaga. At ilang po yung pinaglulutuan ng kaldero, ganyang kalalaki. So nag-umpisa po kami ng trabaho alas 12 ng hating gabi, natapos alas 7, paspasan pa yun. Ganun po kahaba ang pagpasa-pasa ng pagkain, hindi lang 10-20 tao nag-prepare. Basta iumpisahan po dito, isang habang lamesa yan, dito tapatan yan. Paglalagay, si nanay talagang grabe din po, doon siya talaga tinamaan ng matinding, kasi yung pawis. Tapos po ang nakaka-bless po dito, mga newly graduate na mga teacher, sila po yung mga unbelievers. Pero po, bakit sila din gumising ng ganon? Sila po yung ang layo pa po nung kukunan ng tubig sa yung binobomba. Talaga pong nakalagay dito. Sunong. Tapos may sa panda dito, may nagkakayot ng nyog. Mayroong nagkakayot dito dun sa isama, nagkakaliskis ng isda. Kasi 100 kilos na isda. Lilinisin. Isang baboy na 140 kilos, kinatay. Silipin nyo kung pag-ano lang yun. Sabi ko nga po, isang senaryong ganito, isang grabe ganun, nandito yung may mga naghuhugas dito. Yung isa naman, ang kasama nila nanay doon sa isang lutuan na yun, 40 kilos na spaghetti ang niluto nila noon. Pero yung kain, grabe talaga, grabe. Tapos yung po ate na tubig na ganyang kalaki na drinking water, 5 po yun. At talaga pong masasabi ko nga pong, kapag ikaw ay isang leader, initiate the work. Kasi wag mong asahan na yung susunod sa iyo. Kaya nga minsan, sabi nga, ang natutunan ko po bilang isang leader, as a leader, don't always stand on front. Wag po tayong laging nasa unahan kasi you cannot see what they are doing behind. Samantalang kung ikaw ay nasa likod, you can see kung anong ginagawa nung kauna-unahan. So yun po, tandaan po niya, bago tayo po maging isang leader, matrain talaga tayo ng gusto dito. Pagdating natin na tayo papadala na, bilang isang mga missionary tayo dito, hindi lang naman ibig sabihin na missionary ay yung ipapadala sa bundok doon sa mga mission. Yung bigyan mo lang ng encouragement ang iyong kapatid, ang iyong kapatiran, ang iyong amo o kung sino pa man, missionary. I-share mo yung love of God, missionary po yun. So, number ano na po tayo? 5. Ako, malapit na. Malapit na. Malapit na. A leader must have integrity. Yan ang pinakang-importante. Napaka-importante po niyan. Personal integrity is demonstrated by who we are and what we do when
when no one is looking. At ito po ay makikita po natin sa Proverbs 16:12. Pakitingin na po lang natin. Mark of integrity is the fear of God. Integrity involves the true fear of the Lord. Fearing God is the basic of trust and confidence. Ingatan po natin ang compromising. Iinom muna ako ng tubig. Nakuha lang. Bilang isang leader po, iingatan po natin ang compromising spirit. Napakahalaga po nung bilang isang leader. Kung hindi mo rin lang naman kayang gawin, huwag na tayong magsalita. Gawin na lang natin isa. Oy, magbibigay ako ng ganito. Oy, gagawin ko yung ganito. Pero at the end, wala pala. So, it's better na tayo lang po. Kayo wag makipag-compromise kasi once na po ang ating grupo ay nasa compromising, wala pong patutunguhan ang ating grupo. So, avoid po natin ang compromising spirit. Dadating ako dyan. Pang ganitong oras. Pinaasa, di ba? Pero hindi pala, nasan siya? Andun, nagsusuroy-suroy, naglalaag-laag. Mamasyal yun. Tandaan nyo. Suroy-suroy, laag-laag, ispawan masyal. Bisaya po yun, Bisaya. Kasi ang presidente natin eh. Bisaya eh. Eh, di ba sinabi mo, Tatay Digong, lag-lag ta. O, di ba? Laglag ka na, Tatay Dito. Hindi, yung pala, lag-lag ang sabi mo. Then, fearing God, contentment. Diba, bilang isang leader, may takot tayo sa Diyos. Wala tayong compromising spirit. There is contentment in our life. Naglilig tayo ng isang grupo na wala tayong itinatago. Open! Open tayo. So, napakaganda ng ang isang leader nakabukas ang libro sa ating mga kasamahan. At hindi rin po tayo matatawag na isang leader kung tayo din po ay laging nakatayo doon sa taas. Ang isang leader, para po sa akin lang ha, para sa akin, na ito po ay ginagawa ko ever since na tayo po yung nagpaumpisa. Minsan po inilalagay ko ang sarili ko sa mas mababa sa ating mga kasamahan. Kasi bakit? Nararamdaman mo na gusto nilang din matuto. I-share natin kung bakit tayo ay nasa victory side na ng ating grupo. Bilang isang leader, may mga tao na kung iyong papakiramdaman, may gustong matuto sa'yo. At ngayon may sishare din po ako sa inyo na ating pong mga youth, ang Eagle 7 po natin, may mga youth ministry po ang Eagle 7 sa ibang lugar. At mayroon po tayong isang youth natin, pero hindi ko po sasabihin na ako po ay mentor niya. Ayoko pong angkinin na tayo po ay mentor niya. Ayoko po, bakit? Bahagi lang po tayo. Nang siya po yung magsabi sa akin, nanay, nais ko po na yung pong ginagawa ng Eagle 7 ay gawin din. So nagkaroon po siya ng vision. To think na ang kanyang magulang ay isang pastor. Pero po siya ginaganyan ng mga kasamahan niya. Ang sabi ko sa kanya, gusto mong malaman kung paano, kasi po very eager siya na malaman kung paano tayo nag-umpisa. So na-bless po at one time po sumama po sila sa gawain. Nakita po nila ang gawain talaga ng Eagle 7. So hindi lang po sa salita, hindi lang po dun sa ating mga pinupost, kundi nakita mismo ng dalawa niyang mata. Nung pong yung vision na yun, ito pong aking sinare sa inyo, nagkaroon po siya ng matindi na,
Alam niyo yung encouragement, yung po ay halos kami walang tulugan. Ang sabi ko sa kanya, ang vision mo ay mananatili lang nakalibing. Ang makikinabang ng vision mo ay doon lang sa sementeryo. Bakit? Hahayaan mo bang ang vision mo ay mamatay na lang? At malibing siya? Pero kung ang vision na binigay siya ng Panginoon, ay bibigyan mo ng buhay. Ito, ay mabubuhay at magkakaroon ng fulfillment. Nung pong ginagawa na yung kanyang pong yung kanyang pong mga plano, iiyak mo sa Panginoon. Ginawa po niya yung isinare niya sa atin. Nanay, hindi ko po kaya. Kaya mo yan with the Lord. Kasi hindi bibigay ng Diyos sa iyo isang vision kung ikaw ay isang leader na alam niyang hindi ka manghahawak sa kanyang salita. So doon po, itinago niya sa magulang yung pong pagpapaano sa atin, yung pong pagtuturo. Ibinahagi po natin kung paano tayo nag-umpisa. Sinundan po niya hanggang sa ilalim ang ating gawain. Sinundan po niya. At noong pong Marso, anong pong February, nabuo na po namin. Bawat po yung ibinibigay na kung ano po yung vision mission. Ano po niya sa akin yun. Pinacheck po niya. Sabi ko nga, Panginoon, ako po ay hindi karapat-dapat. Ibig sabihin yung ipasok yung mga ganyan. Kasi tayo, kumbaga, di ko masasabi na, pero talagang ipinakita po niya. Tapos, nanay, ganito. Yung pinacheck po sa akin. Tapos dinagdagan po yung kulang. Eto na naman, nanay, hindi ko po talaga kaya kasi wala pong naniniwala sa akin. Tandaan mo, wala mang maniwala sa iyo na makasama, na wala kang magawa, na hindi ka magiging isang leader. Ang Diyos na tumawag sa iyo para gawin kang leader at i-training, sapat na yun. Ikaw at ang Diyos, malaki ang pwedeng gawin. Tandaan po nyo, kayo bilang na nandito, huwag nyo pong i-underestimate ang pwede nyong gawin at ang pwedeng gawin ng Diyos sa inyo. So, ang batang iyon, hindi po halos kami natutulog. Talagang kung makikita po ninyo, minsan alas 2 ako gising pa. Kasi po, ang bata gusto niya po talagang maging isang leader. At nung pong Abril na, nanay, okay na po. Isinare ko po ito dun sa mga young people, pero parang walang naniniwala sa akin. Tandaan mo, never give up. Ang Diyos naniwala sa'yo. Huwag kang mag-give up. Nanay, paano po ang resources? Nakita mo, ang Eagle 7, nung kasama ka, kulang tayo ng 100,000. Ito po yung gawain natin nung sumama doon. Nung nandun po yung ating dinner for a cause natin na talaga pong 7 gawain yun na malalaki, na gumastos po talaga tayo ng 400K yun. Pero sabi ko nga, nakita mo, kulang ang ating pera. Pero kitang-kita ng mata mo ang sign and wonders na ginagawa ng Lord. Eto na po, ito na po May. Siya po ituwan-tuwa. Sabi niya, nanay, praise God. Ako po'y natutuwa sa Panginoon. Pinatawag po siya ng 4 na po na pastors. Siya lang po yung bata. At ang sabi sa kanya, ika-cancel namin ang lahat ng gawain na tatamaan ng schedule mo at susuporta kami sa'yo. Hallelujah! Grabe! Hindi pa po doon tapos ang kanyang journey. Kasi hindi pa tapos ang Lord sa kanya. Nanay, isa bull po nung tayo po yung nag-mission noong 2012, yun lang po na sound system, it was 40,000. Tatlong gabi, 3 araw. 40,000 po yung 45 yun. Pero dahil po tayo tumayusap ng directly, binawasan po tayo. Kasi po, malaki po ang venue gagawin. Ang pagdadausan kailangan buo yung sound. So, hindi pwede yung ordinaryo lang na kailangan marami talaga siya. Kumpleto po yun. Pero hindi po tayo doon na kasi ang sabi ko po, Lord, tinawag mo ang Eagle 7 sa ganitong gawain. Hindi mo pahihiya ang iyong pangalan. Dahil ikaw ang tumawag sa Eagle 7, gagastusan mo lahat ito doon. Ito na po yung bata. Kagabi lang magkausap kami. Ako po'y naiiyak sa Panginoon kasi nung pong 1 linggo, nanay, 11 to 12 po ang iyong prayer. Sinama pa rin po niya ako sa prayer chain nila. Kasi po yung narinig niya na sistema niya. Kaya po ko yung iyak. Nanay, okay na po yung 50
50K na sound system lang. Wow. At 70,000 po yung inilagay po namin doon sa mga kung ano-ano, kagaya din po nung ginawa natin doon. Kasi gumastos po tayo ng 500,000 sa buhol po nung buhol po yun. 500,000 po yun. Then sabi ko sa kanya, ano pang kulang mo? Pero alam niya, hindi tayo nagsusupport kasi alam niya kung saan tayo tumatayo. Sabi niya, nanay, may 120 para sa pagkain. At may kulang pa daw sila na nasa 100,000. Isa pong sinagot ko sa kanya, never give up. Dahil nais ng Diyos, ang dalawa mong mata ay imumulat mo. Huwag mong ipipikit ang iyong mata dahil may gagawin ng Diyos sa kaligitnaan. Kahit kulang ang provision mo, on the spot, ang Diyos maglalagay dyan sobra-sobra pa. Bakit? Nakita ng Diyos na ikaw ay nagpasalamat mo, iniiyak mo sa Panginoon ang iyong plano. Ngayon ipupulpil ng Lord. Sa next week po, 26, 27, 28, ang kanilang gawain. Okay na po! Glory to God! Hallelujah! At ang isa po natin na kapatid, kilala mo siya. Ay siya din po siya, nakita din po yung ating ginagawa. She is in Russia. At nagulat din po siya. Ipugaw po siya. At ang sabi nga niya, ate po ang tawag na sa akin, ate, bakit ganito? Pero ako po ay, doon po sa grupong yon, ako po yung nagulat nang sabihin niya, si Pastora Lori ay isang mentor. Hindi ko po tinanggap na ako sa mentor sa kanya. Sabi ko sa kanya, kapatid, sabi ko kanya, ang mentor mo ay ang banal na Espiritu. Hindi, sa iyo po ako nakakaano ng ano, sabi ko hindi. Bahagi lang ako ng paggamit ko sa iyo. Kasi po yung prophecy ko sa kanya, nandito pa rin siya. Hindi niya rin nakalain na siya mapupunta ng Russia. Kasi ang sabi ko sa kanya, may pagdadalhan ang Lord sa iyo na malayo na you never imagine na madadala ka sa lugar na yun. Ang Russia po ay hindi po ang Christianity ng long lang. So ang ano po yun, hirap na hirap po siya doon sa pag-ano niya. Sabi ko, dinala ka ng Diyos for a special purpose. You have a mission there na gagawin mo. Siya po isang warrior. Grabe yung pong prayer namin, talagang matindi po talaga, iiyakan mo talaga. Nandun na po, ang ginawa po ng Panginoon, sinasama-sama po niya lahat ng mga Pilipino, at ibinabahagi. At ang mga leaders po doon, hindi kagaya natin. So sabi ko, tayuan mo kung anong binigay ng Lord sa iyo. Ate, nahihirapan ako, hindi. Basta't lahat ng gagawin mo, ipunto mo lahat dito sa paanan ng Diyos. Kaya dyan, makikita mo kung ano talaga ang para sa iyo. At ngayon po, nakakatuwa ang ginagawa ng Panginoon. Isa-isa na po. Dinudugtong ng Lord ang mga leaders po doon. Siya po na isa pong hindi leader siya, pero po yung puso niya na mapag-isa. Nakakatuwa po ang Panginoon. Siya po yung makakasama natin next year sa Bohol Mission. Kasama po ang pamilya. Binigyan po siya ng amo ng 2 months na bakasyon. Kaya po sabi ko nga, Lord, masaya po yung puso ko na kahit ganito lang, bahagi lang tayo ng paglagay. Kasi po ang prayer ko, siyempre ang prayer ko sa akin lang, pero sasabihin ko po sa inyo, ang prayer ko po, makita ko po, na kayo din ay makatayo sa maraming tao. Hindi man to, pero talagang lahat po tayo magamit dito. Hindi po mawawala ng kabuluhan ang ating pag-upo at paglupagi natin dito sa semento. So glory to God po yung mga ginagawa ng Diyos. Ano na nga tayo? Wala na, no? So lastly, number 6, kayo naman. Number 6, meron pa, hindi 5. A leader must run the last lap toward the victory. A leader. Ayan, a leader must run the last lap toward the victory. Ito na po yung pinakamaganda. Bilang isang leader nga po, kapag nasa alanganin lahat, sino ang ibabala? Doon ako umiiyak talaga. Kasi ikaw ang ibabali. Ikaw ang ibabala. Dahil ikaw ang leader. Sa atin po ito, sa ating mission po, ang mission po natin ng tribal ay hindi po basta-basta. Doon po tayo pinapadala sa lugar ng mga MNLF. Puro Muslim po talaga doon. Nakakasama po namin sila. Kasama na natin sila ngayon. At nung nga po, nung kami pakyat na doon sa maliit na si nanay po, nanay,
Di ba ikaw ay medyo okay pa noon, pero hindi niya sinasabi may lagnat na pala siya. Ang dadaanan po talaga maliit. Yung pong pagdaan namin doon, may dalawang nakaharang na sasakyan. Naku, tented pa siya. Sa isip ko, dahil ang dami po namin, isang malaki. Panginoon, kung kita isang banta ng kaaway, marami mo pa rin. Pero ang akin pong isip noon, siyempre ang dami, mga bata, at saka ano. Kung tatangayin sila, kung tatangayin kami lahat, ako na lang pumunta ng ulo, di ba? Ako leader eh. Sabi nga ako. O di ba? Ako leader. Hindi, kung sa akin ano kasi, yun lang ang pwede mong gawin as a leader. Ikaw ang sasagot. Ikaw ang sasagot kasi ayaw mo na masugatan ang iyong mga kasamahan. Pero ako, kung nangyari yun, eto na yung sabi ko, Panginoon, ako na lang yung pugutan ng ulo, no? Pagutan ng buntot! O pagutan ng pakpak! Pero purihin ng Panginoon, kami lain po pala ay pinatabay lang yung sasakyan para makaraan po mga lingkod ng Diyos. Amen. Hallelujah. Grabe po. At doon po si nanay po at sa inyo din. Si nanay walang kaalam-alam nung pupuntahan namin. Andun lang yung kampo ng MLLF. Kumaway pa nga si nanay. Andun lang. So sabi ko nung makababa na kami sa bundok. Nanay, yung ating pong pinuntahan. Kaya po nakakatuwa, marami po sabi na, nag-iimbak sa akin, ang sabi po sa akin, Nanay Aguila, alam mo ba yung pinuntahan yung lugar? Ano yun? Andun yung Kaya pala nakita namin, yung mga tao, may mga turban. Tapos, magugulat ka. Kung saan nagbababaan siya nung pagtawag nakakain. Nagbababaan talaga kung saan ang gagaling. Mga nakaturban sila, mga... Ay grabe, talagang sabi ko nga. Tanong mo, pati mga bata, si nanay nga eh. Pero dahil alam mo, ikaw ay hawak ng Diyos at ikaw ay isinugo ng Diyos, alam mo, you are safe. Kagaya nga, sabi ko sa inyo, lagi huwag niyong kalimutan itong kamay na to. Ito yung kamay ng Diyos. At kapag nakikita ng Diyos na tayo ay nasa alangan, ikaganyan tayo ng Diyos. Walang makikita. Bubulagi ng kaway. Dahil alam niya, kapag ikaw ay tinawag ng Diyos, sumunod ka lang. Magtiwala ka sa Kanya. Amen. Hallelujah! Tatapos na, no? Bitin pa ba, Sister Susan? Kulang pa? Okay na rin daw, okay na rin. Okay na rin. Pakita ko mo ang charger ko. Sa inyo po, Nasa green. sa last lap, Charger ko. Nasa green. toward the victory, nakita Ay, po di pala natin ako yun. ang Eagle sa Initiative. Wala na, hindi na tayo mag-ano ng ibang mga testimony. Grupo na lang natin. Laging tayo at the end na dun sa victory. Hallelujah. Bakit? Ang plano natin isang taon. Isang taon din tayong nag-iiyak. Kasi sa next month, June na. Wala pang pondo. O di ba? Bakit? Pero sabi nga, kapag ikaw ay pagka ikaw ay nasa kamay ng Diyos, ang kamay apa mo na lang, kukuya-kuya-kuy. Bakit? Alam na alam mo na ikay tinawag ng Diyos. Bilang isang leader, iisa lang po ang sikreto dito. Yung humbleness mo. Yung humbleness mo, huwag mong itatanggal. Panatilihin mo ang paa mo'y nakalapat. Nakalapat sa lupa. At hindi mo makikita. Sabi nga nila, itong mga Eagle 7 na to, dapat maupo na lang kayo eh, dahil kami na magtatrabaho, pero hindi. Doon po sila talaga. Talagang sila po'y nabibless sa atin. Ang nakakatuwa po nung hating gabing yun, nagsisilipan pala mga pastor. Sabi niya, kaya yung maingay na yun. Bakit? Tingnan mo nga, bakit ang gulo nila? Nahiya daw po sila sa sarili nila. Bakit? Kami yung nagtrabaho, binayaran pa sila, pakain pa sila, pero sabi namin, hindi po, kami pumunta dito is to serve, not to be served. So glory to God po, ganun po. At ang akin pong prayer sa inyo, ito pong binahagi ko sa inyo,
ay makuha ninyo ang ano, hindi po para tayo po lahat ay magamit ng Lord sa kanyang kaharian. So kayo po, mga kapatid, alam nyo kayo tinawag ng Panginoon. Are you ready? Listen. Kasi po, hindi po mawawala ng saysay ang pag-uupo natin dito, ang pagpatagal natin. Dahil tandaan po natin, ang ibinigay, there is something sa atin, sa bawat isa. Kay Kuya Boy, kalain mo ba yan ang pag-free time niya, nandito siya? Hindi. May itinanim din ng Lord sa kanya yan. Gagamitin. Yes, gagamitin ng Lord bawat isa sa atin. Si Joy, gaganyan-ganyan yan. Hindi pa rin babawiin namin ang prophecy ko sa iyo. So, isang araw, tatayo. Makikita nila na isang Joy na nakilala nila. Ang transformation sa ating pastora. Wow! Talaga namang kasing linaw ng kanyang damit na talagang orange. Sakit sa mata. Ay, di ba yan ang mga uniform ng uniform nung nasa kulungan? Iwahig! Yan ang uniform yan. Lalo na yung mga sa women's correctional. O, di ba? Di bale. Kaya, alam ko, sa bawat isa sa inyo, sa narinig ninyo na ibinigay ng Panginoon sa atin, huwag niyong kalimutan ang bahay ng pulakapitan. Na kapag inilabas tayo sa training na ito, tayo ay isang matamis na kanyang mga leader na gagamitin din ng Diyos. So tayo po'y pumikit at tayo, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po Panginoon sa iyong inihayag sa amin. Hayaan mo pong itong itinitrain mo Panginoon ang maging isang leader sa iyong ubasan Panginoon. Bigyan niyo po sila ng wisdom and knowledge of God upang mapag-aralan Panginoon kung ano po Panginoon ang dapat pa namin gawin Panginoon. Kagaya Panginoon ang instruction mo sa Psalms 32 verse 8 Panginoon. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you and watch over you. Panginoon, napakaganda nitong ibinigay mo sa amin Panginoon. Sa pagsunod namin sa iyo, Diyos, hayaan mo mapapagnilayan namin ito, Panginoon, na kami, Panginoon, na iyong pinili dito sa lugar ng Hong Kong, Panginoon. This is only the preparation, Panginoon, para sa malaking gawain, Panginoon, na inilaan mo sa bawat isa sa amin. At Panginoon, kung dumating na yung pagkakataon na yon, yung timing mo, oh God, na kami, Panginoon, ay maglilid na ng mga grupo, maliit man o malaki siya, God, kami na i-prepare mo na. Salamat po, O Diyos, at sa lahat ng ibinigay mo sa amin, sa iyo lang ang papuri, pasasalamat pagsamba sa banalong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.